Pilipinas ang ngayon sana kumakain na. Marami sana nagugutom sa Africa ang ngayon may pagkain sa hapag. But I want to tell you, the response of God is not according to the need. But how do you believe on the Lord God Almighty? Amen. What do you mean, Pastor? Look at this. There's two person, pastor at isang barbero. Sabi ng barbero, alam mo, Pastor, hindi talaga ako naniniwalang may Diyos. Hindi yung pastor, nakikinig ka. Bakit mo naman nasasabi? Hindi kung may Diyos sana. Yung pagbomba sa kuwan, Pastor, bakit pinahintulutan ng Diyos yun? Oo nga, no? May point dyan. Yung mga tao nagugutom sa Africa, no? Pastor, tingnan mo. Tama ka rin. O yung mga street children dyan, Pastor, oh, bakit hanggang ngayon, inaabuso mo? May punto ka. Yung Pastor, kasi wala siyang masabi eh. So he just keep on listening to this clamor of this man. And what happened afterwards, siguro natatakot din siya magsalita kasi baka angitin yung pagupit eh. So, nahimi siya. Afterwards, natapos na yung tao. Mister, do you know, I think there's no barber. Sa palagay ko, wala siguro barbero. Kakatapos mo pangalang gupitan eh, tapos sabihin mo walang barbero. Kasi paglabas ko kanina doon, napansin ko, ang haba ng buhok eh. Hindi naman walang barbero. Kasi kung may barbero pa, dapat lahat ng tao dyan, yung mga kuhan dyan, mga street children din dyan, dapat nagupitan na yun. Sabi niya, Pastor, kung pumasok sila dito at nagpapagupit, may gupit sila. Then you understand why God didn't answer and why God didn't put His concern on those needs. Kasi hindi sila lumapit sa Kanya. Amen. Simple. That's faith. If you believe in God, you will come to Him and say, Lord, I need you in my life. Dahil ang Diyos natin ay gentleman. Hindi tayo pipilitin na lumapit sa Kanya. Mag-aantay siya kung kailan tayo lalapit sa Kanya. Sabi, Lord, nandito ako. I have a need. I have a plea, oh God. Please help me. God will never force us to come to Him. Amen. He will never force us. He will not drag us in our hands and say, come, anak, hindi tayo robot. Hindi tayo pinipilit ng Diyos, hindi tayo nire-remote ng Lord. No, ito ang gagawin ko sa'yo. No. God don't do that in us. You know why? Because in the very beginning, God made man as a free moral agent. Amen. What is free moral agent? You have your own moral, you have your own conscience to weigh things whether this is right or wrong. Yun ang tinatawag na free moral agent. Alam mo kung paano magdesisyon ng tama sa mali. Kahit hindi ka magsisipa, alam mo ang tama sa mali. Tama ba? Amen. Right? Tama naman, Pastor. Diba? Minsan nga, Pastor, hindi niya kasi alam. Yes, maraming mga tao nakukulong dahil walang alam. But with regards to conscience sake, alam mo yung bagay na tama sa hindi. So nagkakaroon ka ngayon ng konsyensya. Sinabihan si Adam na huwag mong kainin ang bungang ito, pinagpili siya. Because everyone has a choice. Kung susundin niya ba ang Diyos o hindi. Pero masinunod niya, ang kagustuhan niya ay sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. So God's concern for us, first, ulitin ko ulit, is not about your need, it's about your faith. Amen. I don't know how big is your need today. I don't know kung ilang tonelada problema ba yung nasa pasan mo. If you don't come to the Lord in faith, there will be no answers to your prayers. Pastor, kahit ba nahirap na ako? Yes, hindi mamimilit ang Diyos na tulungan ka. Amen. Hindi ka pipilitin ng Diyos, anak, ako nang papasan yan. Sasabihin mo, okay lang, Lord, kaya ko pa. Hindi ka pipilitin ni Lord. Hanggat hindi tayo lalapit sa Kanya, sabi niya, okay na, kaya mo ba yan? But we si Lord, hindi ko na talaga kaya, oh God. Pwede mo ba akong tulungan? Kaya nga sinabi ng Biblia, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Sinabi ng Lord, come. Pumunta ka rito sa akin. There is an invitation from God. Hindi sinabi ng Diyos na siya ang pupunta. God
inviting every one of us. Amen. Remember, in the story in the Bible, there's a person who has this wonderful party. Sinabi niya, call all my friends, yung mga mayayaman kong mga bisita. O di pinuntahan. Yung isa sabi niya, kakakasal ko lang eh. Nahirap pumunta sa party mo. Sabi naman ng isa, ako meron akong nabili kasi baka eh, at saka may lupain din ako, binili. Gusto ko ngayong puntahan din yun. Sa madaling sabi, yung mga mayayaman niyang kaibigan, hindi nakinig sa invitation. So this master did, ang sinabi niya, katulong, pumunta ka doon sa mga daan, hanapin mo yung mga lumpo, mga pilay, mga bulag, papuntahin mo rito sa bahay. At nang sa ganun sila ay makakain din. So yun nga mga kapatid, inibitahan doon sa bahay. Pero sabi ng katulong, Master, ang dami pa rin lugar at bakante dito. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang katabi mo ngayon hindi kasing yaman? Nila Ayala at kanila, Subel na nila. Kung titignan mo, bakit? Probably, busy sila sa ginagawa nila. Amen. Pero nandito ka ngayon, nakikinig sa salita ng Panginoon. Dahil sa party. There's an invitation for the party. But the question is, are we willing to go? God will never force us to come to the party. Hindi niya sasabihin, sige, punta ka, hindi, babaril ko yung ulo mo. Pupunta ka talaga. Siyempre naman, mamamatay ka. Di ba? Pero hindi ka pinilit ng Lord. Hindi tayo pinilit ng Lord na magsimba tayo ngayon. Nakusang loob tayo pumunta rito. Because we want to magnify Him. We want to give Him glory and honor. Because God responded to our faith. Amen. You come here not because you are forced to. You came here because you believe in this Almighty God na pinaniniwalaan ko, na pinapangarap natin dito. Naniniwala kayo dito sa Diyos na kaya tayong iahon, mga kapatid, mula sa ating pagkakasala at baguhin ang ating buhay. Amen. And we came here because we believe in this Almighty God. Pumunta din tayo dito because we feel His presence. Amen. There is a bountiful blessing here. Mayroong piyesta dito. Amen. Piyesta sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Kahit siguro ang lamig pa ng aircon, kahit siguro ang sarap pa ng upuan, ano pa man, kung hindi natin mararamdaman ang presensya ng Diyos, para lang tayo pumunta sa regular na party. Pero dahil nandito tayo ngayon, mga kapatid, alam natin, mararamdaman natin siya. Alam natin ang ating pangangailangan ay matatagpo sa araw nito. That's why we are here today. Amen. Again, I will tell you, God doesn't respond to your need, but to your faith. Amen. That's my first point. Another point that you have to understand is in the story that we will be having right now. That God doesn't respond on jealousy and bitterness, but on your faith promise. A faith with a promise. I'm not speaking about money. I'm speaking about this woman who has a faith promise for God. Let's read is 1 Samuel chapter 1 verse 11. Ready, go. And she shall bow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on my affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ito po ang panalangin ni Hannah. Ito ang panalangin ng isang babaeng walang anak. Ito ang panalangin ng isang ina na taon-taon na lang napapahiya siya doon sa asawa ng kanyang asawa. O yung pangalawang, tawag ba niya? Mistress. Probably, this woman, Hannah, is the first wife of Elkanah. And his other wife, kasi nga hindi ito nagkakaanak si Hannah, ayon sa mga scholar, sinabi nila mga kapatid na nag-asawang uli para magkaroon lang talaga ng anak. So sa 1 Samuel mga kapatid, mapapansin nyo, anong connection yan sa 1 Samuel, Pastor? Malaki. Kasi ang ipapanganak nito, si Samuel. Diba? Ang ganda, no?
Now, ito si Elkanah, ang asawa niyang si Hannah ay hindi nagkaanak. So nag-asawa uli. Nang pangalan ng pangalawa ay si Penina. Pero ang problema nga nito, siyempre unang asawa to, mahal na mahal talaga ng husband niya. Ang problema nga, walang anak. It's a struggle and it's in the Middle East pag wala kang anak. During their time, kuan ka, curse. For them, you are cursed. At para naman sa kanila, pag nagkaanak ka ng isa, blessed na blessed ka. Mapalad na mapalad ka. That's in their culture. Sa atin ngayon, pag may anak ka, praise the Lord. Pag nadalawa na, amen. Pagkakatatlo na, hallelujah. Pag nakalima, God! Baka niyang point. Paano na lang kung 10? Oh God! Oh my God! Kayo na mag-isip mga kapatid, anong ibig sabihin nun? So wala anak! Pero para sa kanya, Lord, I need a child! Hindi ko alam kung anong reason. Maybe because nagsisilo siya dito. But one of the reason is the bitterness in her heart. That every year, this woman will say, walang anak, walang anak. Ako meron, ikaw wala. Nakakaasar. Hindi na siguro ganun parang bata, pero hindi ko alam kung paano niya tinutukso. Yun lang kasi alam ko pagtukso eh. Bawat sabi niya, ikaw, there's bitterness in her heart. That every year, they come to the temple in Shiloh. Ang isa na siya, yung asawa makatanggap. Pero yung ibang mga anak, may mga tanggap din sa kanya. Ang problema nito, nilalain niya ito, kinukot siya hanggang sa hindi na gusto kumain. Hanggang sa magtampo na lang. At anong mayari? Aalis. So, ang labas niyan, mamamatay siya sa gutom niyan. Pasmo ang resulta. Ano sa Tagalog ba yung pasmo? Malipasan ng gutom. Malipasan ng gutom. No? Yun ang maging resulta, mga kapatid. But ito nga, talaga, si Elkanah ay isa ring mabuting asawa. Sabi niya, I have more than 10 sons. I love you more than that. Pero sinabi niya, a son is nothing compared to the love that you can give. Sometimes, ito mga kapatid, you have to understand this. Sometimes, we are loved by God. Pero pag nakita natin yung pagpapala ng isa, minsan nagkakaroon tayo, bakit siya pinagpapala? Ako hindi naman sa ganun. Nagsiselos tayo minsan, di ba? Aminin man natin sa hindi. Nangyayari yan sa buhay. Bakit siya, Lord? Bago mananampalataya, ako ang tagal-tagal ko na, Lord. Bakit sa kanya na-promote agad? Ang sahod niya lumaki na sa akin, hindi pa. But the Lord God said, anak, I love you. Is that not enough for you? Hindi ba sapat yung pag-ibig ko sa iyo? Church, hallelujah, I feel God here. Sometimes, we are looking for things to possess. And we don't recognize the things that we already have. Amen. Sometimes gusto natin yung mga bagay na wala pa, pero yun ang dito na sa atin. Minsan nakakalimutan natin pasalamatan sa Diyos. Minsan naghahanap tayo ng mga bagay na, Lord, gusto ko ng sasakyan, gusto ko ng bahay. Ngunit bakit? Tanong ko mga kapatid, kulang pa ba ang meron ka ngayon kasama ang Diyos? I am not saying that you don't have to become rich. I am not saying that you don't have to pursue your dreams in life. But what I am saying is, have we celebrated the goodness of God in this present time? Dapat mag-celebrate tayo at magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na ating natanggap sa araw na ito. Kaninang umaga may Pilipino na kasakay sa kutsi. Sabi ko, Pastor, ako dapat ako yung nakakutsi. Tapos tanong ni Lord, bakit? Marunong ka bang mag-drive? Hindi pa, Lord. Malapit na. Malapit na, Lord. Malapit na. Yes? Amen? Okay. Minsan mga kapatid, dumarating tayo sa point na yun eh. That we are not celebrating on the things that we possess. Did you know the love of God is more than enough? Amen. When you feel the love of God, it's more than the things that you can possess in this lifetime. Minsan nag-isip tayo, kung sana
kung ako pala kasing galing umawin ni Sister Eve, siguro blessed na blessed ako. Kung ako kasing gwapo lang ni Pastor, ako pa rin nangaral. Ayaw niyo maniwala eh. Duda pa rin kayo eh. Sometimes we are thinking, mga kapatid, na kung ako lang sana ay kasing laki ng sahod niya, tiyak mas malaki yung magbibigay ko sa church. Kahit pa 1,000 pag hindi ka talaga magbibigay, hindi ka talaga makapagbigay. Huwag ka na umasa pa. Kung sahod ko ng pastor, dito 2,000 talaga, 500 bibigay ko. Hindi wala ko. Hindi ka nga makapagbigay ng 10 GD eh. I am saying this in truth because a generous man will give even if he doesn't have anything to give. Naalala ko, yung papa ko sobrang mapagbigay. Sabi ko, paano ka ngayon makapagbigay? Nangungutang ako para makapagbigay. Ha? Hindi naman yun tama din yun, no? Mangutang ka para ibigay, no? But what I am saying is, a generous person, it doesn't matter how much you earn if you are willing to give. With regards also to our life, mga kapatid, we have to recognize. Siya na lang mag-preach. Pasensya niyo, pabayaan niyo. Oh yes, amen. Amen. Ay, gusto dito eh, gusto sa mic eh. But always consider this. When you are blessed and beloved by God, nothing in this world can compare to that. Nothing in this world can compare. Not love by a man or a woman can compare to that love. Amen. Not even any position or any fame can compare to those things. That's why there's a lot of times that you feel something missing in your heart. You know why? Because only God can fill in to that missing part. Walang ibang pwede mag-fill in sa kakulangan na yan, maliban sa Diyos nating pinaglilingkuran. Iniisip natin, kung sana meron lang akong ganito. No, church, don't ever expect that because God, our all in all, is everything that we have. And if we have God in us, it's more than all of these things. Hallelujah. Did you know what? When we seek God, the Bible says, if we seek God, seek the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. It's just an add-on to us. What's the real meat? Kung sa burger pa, ano yung tunay na meat? The love of God. God Himself. Pero yung add-on, yung pagpapala, add-on sa yan. Kaya unahin natin ang nagpapagaling kaysa kagalingan kasi ang kagalingan darating yan. Unahin natin ang nagbibigay ng pagpapala kasi pagpapala, susunod lang yan. Seek the blesser than the blessing. Seek the healer than the healing. Because if we have God, we have all of these things. Hindi ko pinagsisihang naglingkod ako sa Diyos. Amen. Sa murang edad, naglingkod ako sa Diyos, mga kapatid. I never regret any single moment that I'm in this ministry. You know why? The moment na mag-iisip ako, sayang yung mga nagdaang panahon, no? Hindi ko alam kung saan ako papunta. Naalala nyo kata, nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Hindi na alam kung saan tayo pupunta. Pabayaan nyo na lang yung boses ko. Alam ko, mas maganda pa yung boses sa Rachel. But look at the content. Nasaan kaya ako kung wala ang Diyos? Nasaan kaya tayo, mga kapatid? Baka nangangapa pa tayo, mga kapatid, sa dilim. Ano ba? Saan ba ako pupunta? Because you don't know the direction. But with God on our side, alam natin kung saan tayo pupunta sa ating paglalakbay, mga kapatid. Amen. Sabi ni Elkanah, alam mo, Hannah, my love for you is so much. Alam niyo ba na every time that Elkanah will give to Penina at sa kanyang mga anak, mas marami pa yung natatanggap niya mula kay Elkanah.
Kasi paborito nga siya eh. Amen. Marami pa yung natatanggap niya na blessing. Pero para sa kanya, hindi ito sapat. Biggest struggle. Meron din siyang bitterness. At meron siyang jealousy. I hope we have to remove all of this bitterness in us. Because God never responds to jealousy and bitterness. He only responds to your faith. Promise. Amen. If you have faith in God and you promise on Him, fulfill it. Remember the first time you come to the altar and say, Lord, maglilingkod ako sa iyo habang buhay. But the first time na dumating ang problema, nasaan ka? The first time nagkaroon ka ng struggle sa boyfriend, saan ka? The first time na narinig mo yung pangaral ni pastor na ang sakit-sakit, hindi ka na nakapagsimba. Church, when you say, Lord, here I am, wanted to obey you. Amen. With every word, make that promise be fulfilled. That is your faith. Kaya ang ginawa ni Hannah, pumunta siya sa templo, doon sa gates. Hindi niya napansin na pinanood lang pala siya ni Eli or ni Eli. Sabi niya, ano ito, babaeng to? Bubuwak mo kayong bibig niya, umiiyak, wala namang busis na lumalabas. A prayer in the heart matters most to God than the prayer from your lips. Lord, I praise you. I love you, Lord. Is it what really in your heart? Bahala na hindi mo mabanggit yun sa bibig mo. Basta pagsabi mo na, thank you, Lord. Alam mo na, Lord, anong ibig sabihin sa puso. Kahit di mo masabihin, I love you, Lord, pero alam na alam ng Diyos yung nasa puso natin. That's why when we come to the presence of God, forget about how beautiful you say it. Kalimutan mo kung gaano kaganda ng pagkalagay ng mga salita. I don't care kahit mabaliktad-baliktad pa yung salita mo. Dahil alam ng Diyos kung anong tibok ng puso natin. Alam ng Diyos bago mo man sabihin, alam ng Diyos ang puso natin. So sabi ni Eli, ano kaya ito? Sabi niya, lasing siguro itong babaeng ito. So pinakinggan niya. Wow, ano to? So pinagsabihan siya, uy babae, sa sunod pag malasing ka, huwag kang pumunta dito sa templo. Sinabihan niya talaga, huwag kang palasing-lasing dyan. So ang sinabi ni, kaya nga ganyan yung action niya eh. Ganyan, di ba? Oh, tama ba yung talagang sunod na sunod. Malapit. Sabi niya, hindi ako lasing. May minimithi lang ang puso ko at dinadaing sa Diyos. Alam niya yung kapaitan ng puso ko. Alam niya kung anong dinaramdam ko. Kaya hindi ko lang masabi dahil mabigat talaga sa loob ko. Alam niyo anong maganda dito sa ministro ito? Sinabi niya, thy desire is heard by God. Hallelujah. Thy desire, the Lord. Hallelujah. Church, maaaring hindi ko man kayo maabot sa aking mga pananalangin. Maaaring hindi ko man kayo malihans isa-isa. Pero the moment na lumuhod ka, naririnig ng Diyos ang iyong mga na bawat pag-iyak mo mga kapatid, alam ng Diyos. Alam ng Diyos at nalalaman ng Diyos ang bawat tintig ng puso mo sa araw na ito. Ang bawat pangangailangan natin, alam ng Diyos ang bawat detalye nito. Kaya huwag kang mag-alala bago mo matuksan ang iyong mga bibig. Ang Diyos ay nakakatalog na sa puso ng bawat isa sa atin. Hallelujah. God's concern is for you. Amen. I am here standing before you as a representative of God. And I don't have the right to condemn you. Anumang trabaho ang i-condemn ka sa kasalanan mong nagawa. But I came here to remind you once again that God loves you and He don't want you to live in sin. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo sa katuwiran at gusto imaharap ng Diyos na mahal ka pa rin niya dahil pa sa ginawa natin pagkakasala sa Kanya. Hallelujah. He still opened His door for us. Hallelujah. And His goodness leads us to repentance. As Lord, bakit ang bait mo pa rin sa akin kahit alam mo na yung ginagawa ko? Bakit ang bait mo pa rin, Lord, sa akin kahit alam mo na, Panginoon, ang mga pagkakasala ko? And God said, anak, kailanman hindi kita itinakwil. Ikaw lang ang lumayo sa akin. Kailanman, anak, hindi ako tumalikod sa iyo. Ikaw lang naman ang tumalikod sa akin. Anak, kailanman hindi ko tinakpan ang aking mga tenga para sa iyong pananalangin. Nag-aantay lang ako, anak,
respond to your faith today. If you believe in this God whom I am serving, whom I am preaching to you, come to Him in faith and an open heart. Huwag tayong mahiya sa Kanya. Nanalangin si Hannah at tinugon siya ng Diyos. A year after, binigyan siya ng anak ng Diyos. Hallelujah! Church, I don't know. Ano yung mga panalangin mo ngayon? Pastor, ditinigin kaya ako ng Diyos yan sa masama ko, Pastor? Hindi ko alam. Ikaw at ang Diyos na nakakaalam niyan. Amen. Si Elkanah, si Hannah, mayroong bitterness sa puso niya. Mayroong jealousy sa puso niya. But God didn't look at it. Sinabi ng Lord, hindi ko titingnan yung jealousy mo, itabi mo yan. Hindi ko titingnan yung bitterness mo, kapaitan mo, itabi mo yan. Did you know that bitterness will soon corrupt our body and will poison our soul? Kapaitan, hinagpis, galit sa Diyos. Lord, bakit mo pinahintulutan ito, Lord? Nagalit ka sa Diyos dahil may mga bagay na parang unfair para sa iyo. Unjust para sa iyo. Sabi, Lord, unfair naman masyado to, Lord. And you put this bitterness in me. But God said, anak, kailan man ang plano ko sa iyo, hindi pa rin masama. Para pa rin sa ikabubuti. Hallelujah! May mga unjust scenario siguro sa buhay natin that you thought that everything is just unjust. But remember, all things work together for good. Amen. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. God has a purpose and a plan. Yes. Kaya lang, hindi lang natin naintindihan, kaya nagkaroon tayo ng bitterness sa Kanya. At itong bitterness na ito sa Kanya ay naging dahilan upang mahilo, umalason ang buo nating katawan, ang buo nating pagkatao, kaya hindi na tayo nakalapit sa Kanyang muli. Do not let this bitterness in your heart to grow and will poison your whole being. Instead, this is the day to say, Lord, here I am. Cleanse me once again. Amen. And as you start to give way of jealousy, when you give way of hatred, God will look at your faith promise. Okay, anak, yung faith promise mo, yun yung concern ko. Anong faith promise mo? Lord, I promise, when you give me a son, I will give it to you throughout the days of his life. Mahirap, nagkaanak ka na nga isa, tapos ibibigay mo pa sa Lord? But when you say so, Do it. give it to God. Amen. Unang taon na naman ang pagpunta sa Shiloh, hindi pumunta si Hannah. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi niya tinupad. Tutuparin niya. Pero sabi niya, after I win the child, yung pagkatapos, ano sa Tagalog yun? Papasuso. O, patapos na yung pagpapasuso ng bata. Sa aming gilutas sa Bisaya. Iwan ko sa Tagalog naman. Pasuso, Pastor. Pagkatapos ng pagpapasuso, yung Best gilutas na. Ano yung Tagalog yan? Tulungan niyo ako mga Bisaya. Ano sa Tagalog yung gilutas na? Ha? Awat na. Hindi mo na siya pinapadidi. Sabi niya, sa kanya, pwede na. Pwede ko na ibalik. There is a right time for this child to be given to God. Pero hindi nakalimutan ni Hannah ang kanyang pangako. Amen. The day comes na dinala niya ang bata at doon kayo na sinabi niya, remember the time that I came here, I prayed to God, and now here is the child. Siguro ilang bisis na kayo hindi nakapunta sa altar na ito. Hindi ko alam kung sino ka. At maaaring sabi mo, Pastor, nahiya ako pumunta din kasi ang dami ko ng kasalanan. Pero may pwede lang masabi ka, Lord, nandito na ako, Panginoon, alay-alay ko ang bagong bata. At yan ay si Samuel. At yan ang dahilan bakit meron tayong first and second Samuel. Yun ang inaaral natin. Church, I don't know what you are facing today. Personally in your life, I don't know. Maaaring may mga panahon siguro na hindi ka na pumunta rito dahil natatakot ka at nahihiya sa Diyos. Ang dami kong kasalanan ko sa patatawarin pa kaya ako ng Diyos. But when you start to come and say, remember last year, Lord, I made a promise that I will serve you.
here I am again, fulfilling my vow. Amen. God respond to your faith. Not to your jealousy, not to your bitterness, not to your need, but to your faith. Amen. Bitterness will only poison your soul. Get rid away of bitterness. Forgive and forget. Amen. Let God heal your heart today. Shall we all stand together? Amen. Kanta tayo. It seems other are more blessed, even if you are assured of the love of God. It seems that you are still a failure, even if God already shown you or showed in your life the success. It seems that God has forgotten you. But remember, God is always here. Ang totoo, hindi ka nalilimutan ng Diyos. Tayo ang nakakalimot sa Kanya. Amen. Hallelujah. Forgive us, O God! If we are like Hannah in one portion of our life, that sometimes there's bitterness in my heart. Forgive me, O God! Na minsan, Panginoon, nagre-reklamo ako. Panay ako complain sa nangyayari sa buhay ko. But you remain faithful unto me. Father, forgive me. If there are days in my life that I forgot to give you thanks of the love you have bestowed, na imbes pagpapala ang bibilangin ko, struggles ng buhay ko tuloy ang binibilang mo. Patawad, Ama. Nandito ako muli. Isang taon na ang nakalipas, Ama. Muli nung huli kong inalay ang buhay ko sa iyo. Ngunit nandito na naman ako, Ama. Nagbabalik loob sa iyo. Church, kung ikaw itong sinasabihan ko, kung ikaw ito ngayon, why not find a place na kung saan lalapit ka sa Diyos, sasabihin mo, Panginoon, ako yung sinasabi ni Pastor. Ako yun, Pastor. Ako yun, Lord. I want to start my life all over again. I want to continue in my faith. I want to develop strong faith in you, God. I know you respond to faith. Hear my faith today. Naniniwala ka ba dito sa Diyos na pinapangaral ko? Hallelujah. Kung naniniwala ka dito sa Diyos na pinapangaral ko, ang Diyos na nag-iisang Diyos, na nahayag sa laman ng pangalan niya, Jesus. Nandito siya ngayon, kapatid. Handa kang abutin sa iyong pangangailangan. Handa tayong baguhin. Maging ang takbo ng ating buhay. Ang inaasahan lang ng Diyos ngayon ay ang paglapit sa Kanya at paniniwala na kaya niya ang mga bagay na ito. May sitwasyon ka ba ngayon na para bang imposible? Sa Diyos, walang imposible. Mayroon ka bang struggles ngayon sa buhay? Kasalanan na ikaw mismo hirap sa pagtalikod. Ang Diyos kaya kang tulungan, kapatid, pag ilapit mo lang ito sa Kanya. Now, when you are ready, kung handa ka na, pwede ka na pumunta dito sa altar and you can come to pray. And once again, bring the Samuel of your life. Bring your faith promise to God. Bring your promise
once again, bringing myself to you. Kung first time mo kayo pumunta sa altar, huwag ka mahiyang umiyak, kapatid. Malaya ka, nasa lugar ka na tama. Kung gusto mong sumigaw, ngunit nahiya ka dahil first time mo, huwag kang matakot at huwag kang mahiya. Dahil mamaya-maya, makakarinig ka rin na may sisigaw. But just come to God. Just submit yourself to Him and say, "Here I am, Jesus!" Jesus is passing by today. Jesus